magiging sash. Tomorrow na! We love you. Tomorrow na! Prelims tomorrow. Are you excited for my national boss? Kaya! Kaya! Yes, let's be here. 4 hours. Tomorrow na! Prelims tomorrow. Are you excited for my national boss? Kaya! Kaya! Yes, let's be here. So inyong napanood mga kapolitika itong patikim na video ni Atisa Manalo dito sa kanyang rehearsal para sa kanyang pagrampa bukas sa preliminary competition November 19, 2025. And ngayon ay day 17 na po dito sa kanilang competition at mag-wrap up lang po tayo sa kanilang mga kaganapan today at yung full rehearsal na mga candidate dito sa Miss Universe 2025 sa Bangkok. So napanood nyo mga kapolitika yung pasample na pagrampa ni Atisa at yung kanyang training doon sa kanyang team na kung saan ay I believe na gagamitin niya yung lumang estilo ng kanyang pagrampa. So tinawag daw nila ito mga kapolitika na pitik walk. So hindi ko lang alam kung maganda pero nakikita ko kasi yung mga video clip, parang mas gusto ko siguro na mas smooth kaysa gamitin yung pitik walk na pagrampa ni Atisa Manalo kasi parang yung diba yung style niya bigla siyang titigil tapos parang abdrap yung kanyang posing, parang hindi ako suitable for me base sa mga nakita kong video. Siguro mas maganda pag smooth lang mga kapolitika. So ewan ko sa inyo kung ano yung inyong masasabi dito sa tinatawag na pitik walk ni Atisa Manalo, pero parang sa tingin ko base dito sa ating mga nakita ay ito yung gagamitin base doon sa pahayag ng kanyang trainer dito sa kanyang competition sa Miss Universe. And then yung continuation pala doon sa ating napag-usapan about dito sa mga sponsorship, photoshoot at video shoot ni Atisa ay nasa top spot po itong ating pambato dito sa pabutuhan nila sa Chat Cosmetics. So yun po yung update, parang cosmetic brand yung kalang endorse tapos pinost yung mga pictures ni Atisa doon sa kailang page. So si Atisa po ang may pinakamaraming reaksyon kung kaya siya yung nasa top spot doon ng pabutuhan kasi free lang naman doon mag-react sa kailang page mga kapolitika. So usapang mga judges po pala tayo dito sa Miss Universe kasi parang nagkakaroon na naman ng miscommunication mga kapolitika kasi sinabi natin diba na iba yung mga judges daw dito sa prelim and then doon sa finals is iba rin. So merong misunderstanding sila or conflict kasi yung judge na si Omar Harfok na sinabi natin ay merong conflict dito sa mga judges sa prelim at sa interview kasi hindi niya daw nagustuhan yung listahan na inilabas. So ang sabi or reklamo ni Omar ay wala daw final judge na present dito sa pagpili ng top 30. So yung nag-decide lang dito sa interview na magpili ng top 30 nila is yung mga interviewer lang. Wala di umanong selection committee na uupo doon sa finals ang nakita dito sa pagpili nila ng kailang top 30. So in other words ay hindi niya nagustuhan yung mga delegate siguro na nilista doon kasi ang sabi ni diba Olivia is naka computer na daw, naka sealed na yung mga listahan ng mga pambato doon plus yung maging points nila dito sa prelim. So hindi daw nagustuhan ni Omar itong sistema dito sa judging. Kasi mga kapolitika doon na po yung final 8 na final judge sa November 21 sa Sabado. So gusto rin siguro nilang magkaroon sila ng influence dito sa magresulta ng preliminary competition or doon sa top 30 and then sila rin yung magde-decide doon sa final. So hindi pwedeng ganun. Kung ikaw ay judge doon sa November 21, doon ka lang dapat magde-decide. At dito sa prelim at sa interview ay yung mga ibang mga hurado yun mga kapolitika. So gusto ni Omar na pakialaman pa yung top 30. So hindi pwedeng ganun kung kaya nag-decide siya mga kapolitika na mag-resign at mag-back out dito sa sa kanilang selection committee. So meron siyang post dito sa kanyang social media account na kung saan ay na-screenshot ito ng ating mga netizen. Yesterday, after informing the Miss Universe Committee of my disappointment
disapproval of this preliminary selection conducted without the presence of 8 official judges, including myself. They rushed to publish a list of names associated with the selection on their Instagram page, without specifying the role played by these individuals, creating even greater confusion. According to circulating information, this non-official jury is composed of individuals with a significant potential conflict of interest due to some personal relationships with some of the Miss Universe contestants, including the person responsible for counting the votes and managing the results, which constitutes a further conflict of interest. After having a disrespectful conversation with Raul Rucha about the lack of transparency in the Miss Universe voting process, I decided to resign from the jury and refuse to be part of this charade. So nagwo-worry ako mga kapolitika dahil yung sinabi natin na may mga influence ng mga malaking tao ang nangyayari dito sa maging resulta ng kompetisyon. So nag-AI tayo dito at gumamit tayo ng Google kung sino na ba yung official na mga selection committee dito sa finals. So wala na po mga kapolitika, kumpirmado na wala na yung pangalan ni Omar Harfo dito sa final selection committee doon sa November 21 na event. So sino-sino na ba yung mga ipinalit? So na-mention natin doon sa ating mga naunang video yung 6 diba doon sa mga judges dito sa selection committee, plus na-mention rin natin yung isang Thai, and then ngayon merong 2 na nadagdag which is puro Pilipino. Andito mga kapolitika si Ito Gonzaga na isang Filipino designer at yung na-mention natin na si Sir Louis Heredia. So again, hindi pa po ito kumpirmado pero according doon sa Google AI na kung saan is kinuna natin ng previous na mga informations ay tugmang-tugma, kasi nung sinabi na wala na itong si Omar Harfo dahil nag-resign na siya, ay wala na rin po siya doon sa Google AI. So this is something na credible at ito yung nirereklamo nitong si Omar mga kapolitikan na conflict of interest daw. Kasi di ba pinapakalat ng mga Indian, and in fact ay nagreklamo sila sa Miss Universe na meron daw pictures itong si Atisa at si Sir Louie na magkakasama sila at nag-support pa nga siya kay Atisa. Meron siyang mga supporting words at moral support dito sa laban ni Atisa sa MUPH. So tinatawag nila yon na conflict of interest. Pero meron ring mga hurado mga kapolitika dito sa Miss Universe na merong mga connections dito sa mga Latin na mga contestants. So hindi natin maisa-isa pero marami po sila na mga hurado ang merong mga pictures na sila ay magkakasama or sila ay magkaibigan. So ito rin ay tinatawag na conflict of interest, pero hindi ito ibig sabihin na merong hurado dito ay sure win na. Kasi di ba sinasabi natin lagi na doon sa MU 2024 ay merong Pinoy judge doon, pero tingnan nyo naman ano ang nangyari kay Chelsea Manalo. So hindi ito guarantee, yung sinasabi ko lagi na hindi guarantee, hindi security na pag merong kalahi natin na judge o po dyan selection committee ay siguradong manalo na. Of course yung mga score pa rin ng ibang judges, kasi kung isa or dalawa lang hindi naman kaya yun mga kapolitika, against all odds yung mangyayari, dahil baka laruin doon sa kabila na mas marami sila ang magiging score. So yun ang nakakatakot at yun ang masaklap. At isa pa doon sa ating mga pabutuhan dito sa YouTube, nagpost kasi tayo at tinanong natin kung meron bang naniniwala ba yung ating mga audience na magkakaroon ng cooking show dito sa Miss Universe. So super majority ng mga bumoto doon ay sila nagsasabi na sila ay kumbinsido or naniniwala na magkakaroon ng cheating or cooking show dito sa maging resulta ng Miss Universe. So sinasabi ko nga na kahit wala na itong si Jack Rautatip dito sa Miss Universe, ay andyan pa rin ang kanyang tinatawag na shadows dito sa maging resulta ng competition, I believe. So tingnan na lang natin at ating abangan ang susunod na mga balita, mga kaganapan dito sa Miss Universe 2025. Pero ang pinaka-latest ngayon mga kapolitika is merong mga conflict dito sa mga hurado. So base dito sa AI Google na ating na-research,
ay kumpleto pa rin po yung mga hurado except dito sana bago na nag-resign itong si Omar, and dinagdagdag itong si Sir Louie at itong si Ito Gonzaga. So dito sabi ay ang mga hurado the following: Romero Brito, Brazilian artist, painter and sculptor; Ismael Cala, Cuban journalist, author and speaker; Sharon Fonseca, Venezuelan model, actress and entrepreneur; Louie Heredia, Filipino singer and television personality; Claude Makileli, French football manager and former player. And then kasama rin po dito si Andrea Meza, Miss Universe 2020 from Mexico; Saina Newell, Indian, a professional badminton player; at si Dr. Chalida Thai Chu Shali, Thai actress and Miss Thailand 1998, a women's health advocate. And then yung last is si Ito Gonzaga, Filipino designer. So ito po ang mga confirmed according dito sa AI Google. So kung magkakaroon na po ng changes mga kapolitika sa mga susunod na araw, ay agad-agad na i-report ko po dito sa ating YouTube channel. Okay. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga pagbabago, changes sa selection committee na kung saan ay according sa Google merong 2 Pinoy na na-add dito sa final judge, at ano rin po ang inyong magreaksyon dito sa pag-resign ni Omar Harfo nang sinasabi niya is meron di umanong conflict of interest, and then ano po ang inyong magreaksyon dito sa pasample na pagrampa ni Atisa Manalo. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po ang makaganapan dito sa hotel na kung saan tumutuloy itong mga candidate. Kuha po ito ng Misosorogy dahil nagdadatingan po ang mga supporters ng mga delegates mula sa iba't ibang panig ng mundo. So let's go to the pandemonium. Baby! I message you. What did you think about the first Miss Universe for Guadalupe?
breathing. Great breathing. You're demanding and you're not needing it. What is that? No, que no se lo vaya. Puede pisar y se va a joder. No. Costa Marfil, bella, hermosa, beautiful. Oh my God, beautiful dress. Good luck for tomorrow, okay? I myself. You finish all your feeding to the 8th floor. Indonesia. Papa. I saw some now. Yeah. There. Yeah. Oh, you're good. Uno. Yeah, we were the other time doing the breakfast. Yeah. Nice to see you. I know, Nadia Mejia Web. Yes. I'm the only one calling her Nadia Mejia Web. I said, Mrs. Web. Out! Out of his zone! Dropping earlier! Out! Yeah, it's okay because they're attacking. Normally they're not supposed to. Nadia, come. So how's Bali? It was good, man. I love Bali. I canceled my Bali to stay with them in Pattaya and Phuket. I told her I chose her than you. Look, the husband of Nadia. Very grateful, very lucky. I know. Mr. and Mrs. God will get you 100 foods more and